Good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong Ate Melly. Mapagpalang gabi at ang akin po ngayong isi-share sa inyo ay tungkol po sa cancer. Dahil ako po ay isang cancer survivor, gusto lang po sa inyo i-share yung aking napagdaanan, makapagbigay ako ng mga impormasyon at kung paano tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yung kung paano magkaroon at nagkaroon ng cancer. Alam niyo po, nung ako po ay dati pong barangay health worker, sa center po kasi ay meron po mga nakapost doon ng mga tungkol sa health issues. Ang natunan ko po ng pansin ay tungkol doon sa may cancer sa breast. Lagi ko po tinitingnan yun kasi meron doon drawing eh. Ngayon, kapag napapatingin ako doon, sabi ko, napapaisip ako, ano kaya tong cancer na ito? Siguro, masakit ito. Kasi yung breast niya doon, naka-display. Ano kaya ang klase ng ganitong sakit na may cancer? Nung pala hindi ko po akalain. Ako naman pala ay mararanasan ko yung ganon na sakit na cancer. Simula po ay hindi ko naman po akalain magkakaroon ako ng ganyan. Kasi unang-una ako naman po ay sa akin health, yung bang disiplinado kahit sa pagkain, hindi naman ako kumakain ng mga bawal at talaga namang nag-exercise at talaga naman na hindi ko sinagap na magkakaroon ako ng cancer dahil hindi naman po namin yung lahi. Ngayon po, nung nakakalaunan po ay napansin ko nag-iiba yung size ng isa kong left breast. Ngayon po, hindi ko pa rin pinansin kasi di naman masakit, wala naman ako nararamdamang sakit. Naitago ko po yun ng isang taon. Isang taon na kumbaga sinekreto ko kasi wala naman ako nararamdaman, hinayaan ko na lang siya. Tapos gawa-gawa na lang kung paraan ko ano-ano mga pinapahid ko, tinatapal ko. Siyempre, lagi ako nagdarasal no na wala naman sanang masamang mangyari dito sa aking na dibdib ganun. Tapos po, nung kalaunan, sumasakit na yung likod ko. Sumasakit ang likod ko, ginawa ko po ako yung nagpa-x-ray. Sabi ko baka, tingnan ko, ay ba't kaya ako sumasakit likod ko. Pero wala naman ako nagpa-x-ray ako. Okay po, clear dun sa x-ray. Pero, dun ko nga iniisip bakit sumasakit yung likod ko. Yung pala, dahil nga ako ay, yung breast ko ay, siyempre pag cancer, bukol po ang pinag-uusapan siya. Nagkaroon ako nga ng bukol doon sa kaliwang breast ko, na talaga naman na pag hinahawakan ko ay talagang matigas, para siyang bato. Minsan kinukurot ko pa nga, talagang tigas, sobrang tigas. Hindi naman siya mabigat, hindi naman siya masakit, basta pag hinahawakan ko siya, parang bato siya, hard mask siya. Tapos, yun nga, kung ano-anong ginagawa ko, tinatago ko na lang, ako lang ang nakakaalam. Tapos nga po, yung lumalaki na, nag-iiba na yung size niya nag-iiba na yung size niya. At nag-iiba na rin yung kanyang skin, ganon. At ang ginawa ko po ay nagpa-laboratory ako, nagpakuha ako ng dugo para tingin ko kung baka dito malaman na kung anong sakit ko kasi nag-google din ako nalaman ko na magpakuha ako ng dugo. So nagpakuha po ako ng dugo. Nakita ko sa dugo ko, doon sa mga nandun sa monocyte, lymphocyte, eosinophil, medyo sa eosinophil ko ay medyo mataas. So ginugol ko yun, hinanap ko, search. Na-search ko syempre sa Google, minsan masasagot niya pero parang mas magrabe gano'n. Syempre nag-alala ako. Sabi ko mukhang cancer to kasi yun ang sagot dun yung sinearch ko. Pero bago po ako para mapalagay ang loob ko, nagpunta po ako sa isang doktor. Pinatingnan ko po yun kung anong bababasa niya doon. Alam niyo po, siyempre kasi ang aking pinatitingnan nahihilo kasi ako, nahihilo ko din ang pinatingnan ko. Ang binigay niya sa akin gamot, yung sa hilo, baka daw tumataas yung presyon ko. Yun ang binigay niya, pero hindi niya sinabi yun.
na meron na pala ako sintomas sa cancer. Doon, sabi ko nga, bakit kaya hindi sinabi ng doktor? O baka kasi hindi siya doon. Kung ano lang yung papagamot, yun lang ang titingnan niya. Pero nagpakukundo ko, tinatanong ko yun. Pero hindi niya nasagot na. So, sana una pa lang, alam ko na kung meron na akong cancer. Then, lumaon, hindi ko na rin pinansin. Tapos, sige, kain, ganun. Masaya, ganun. Pero, meron ako tinatago nga sa loob. Walang nakakaalam. Tapos, hanggang, syempre, nag-iisip ako. Yung pag-iisip na yun, syempre maapektuhan. Yung nalulungkot ako na ano kaya ito? Ano kayang mangyayari sa akin kung hindi ko ito sasabihin, kung ito'y aking itatago. Syempre yung pag-iisip ko, nagkakaroon ng pag-alala kung ano ba mangyayari kinabukasan, di ba? Ganun. Kaya, nangyari po noon ay nagkaroon po ako ng isang araw ay, kasi nung panahon na yun, pandemic lang po. Wait. Sorry po, nagkaroon ng bisita. Sabi ko, wait lang. At pandemic po noon at mahirap po talaga noon ang magpa check up kasi pandemic noon talagang bihirang maglalabas. Kailangan meron kang permit o travel pass. At yun nga po, panahon na yun tagmangga, yung hinog na mangga. Kumain po ako ng kumain. Kasi sasarapan ako Yung napalapas sintomas na nagsimula na kumirot yung aking dibdib. Doon ko rin nalaman na yung cancer gusto pala ng cancer yung matatamis. Naparami po yung aking nakain at doon na nagsimula yung pananakit, dire-diretso na parang sinasaksak na ang dibdib ko. Talagang hindi ko na makayang tiisin. Kaya kahit gabi na, sinabi ko na sa ko yung tinatago ko. Dalhin mo na ako sa emergency dahil hindi ko na kaya, napakasakit na. Kirot-kirot para na ako sinasaksak na hindi na ako makahinga. So, nasa ER na po ako. Doon ay tiningnan nila ako na kailangan ko ng mammogram. So, at yun nga, at na-mammogram nga ako, nakapunta po ako sa isang cancer surgeon. Minammogram ako at in-ultrasound. At syempre, pag bago po, hindi ka pa naman nakakaranas ng mga ganito, matatakot ka talaga. Mga ganitong proseso, isipin mo, mammogram. Bibigyan ko kayong pahapyaw ng konti sa mammogram. Yung mammogram po kasi iniipit po yung breast. No? So, titiisin mo po yun. Tapos, ultrasound naman, para kang yung pinaplansya para basahin kung ano yung nasa loob yung dinadaanan ng machine. At yun nga, nung ako'y na-mammogram is may nakita po hindi maganda at saka ako ay nakita sa ultrasound na ako'y BI-RADS 5. Yung BI-RADS 5 mo ay yung suspicious malignancy. So, ibig sabihin, mayroon na talagang cancer. Kasi number 5 Number 5 o BI-RADS 5. So, hindi na ako nagtahimik na lang ako, natulala na lang ako na ganito pala ang malalaman naman na may cancer ka, na isipin mo na, paano ka nagkaroon ng ganitong sakit? Hindi ka naman nagdisiplina ka naman sa sarili mo, hindi naman mananlahi. Siyempre, andun yung matatakot ka, isipin mo, nangangapa ka, hindi mo alam kung paano gagawin mong gahamutan, hindi mo alam kung paano umpisa, anong unang hakbang. So, salamat na lang dahil meron akong mga anak na tinulungan ako para ilaban tong naging cancer ko. Tapos, kung saan kami nag-search, saan kami naghanap ng gamot, kung ano-anong gagawa namin, kung saan kami tatawag na malalaking hospital. Kasi mahirap po nun dahil pandemic At talagang ako po ay na-diagnose ng stage 3B. Natanggalan na po ako ng left breast. Ako po ay naoperahan nung pandemic din noon. At sa biyaya ng Diyos, ako po ay naoperahan sa private dahil mahirap po makapasok ng sa private public kasi nga yun nga po ay mahirap ng pandemic. At sa abag po ni Lord, ako ay naoperahan sa tulong po ng mga tao na pinagsama-sama ang tulong para mabayaran ang aking opera. Ang mahalaga po ay matanggal yung bukol kasi kung hindi po matatanggal yung bukol, ako po ay magiging stage 4. Napakahirap, di po ba? Napaka-active o progressive yung aking cancer. Kaya kailangan huwag mahalin siya. Talagang tanggalin ka agad ora mismo, sabi. Kasi na-biopsy nga.
Tapos alam niyo ba mga kapatid, bago ako naoperahan, siyempre ba-biopsy ka. Alam niyo yun, yung biopsy ay yung minor operation kung saan yung biopsy doon malalaman kung anong stage ka. Pero kapag naoperahan ka, isa pa another na biopsy, doon malalaman talaga yung final na kung anong stage mo. Nung ako po yung na-biopsy, akala ko, doon ako natakot, minor operation pa kasi akala ko kasi mayroon akong kasabayan na sa biopsy lang, hindi na sila tumagal, nawala na sila. So yung akong na-biopsy ng minor operation, pagkatapos ko na ako ay nakaramdam na parang nahihilo na, parang kulang na lang ipikit ko yung mata ko at kung ano nang mangyari. Pero nilabanan ko, nagdasal ako, Lord, wag naman po Lord, tulungan mo po ako. Kasi wala akong naramdamang kirot, pero iba yung dating ng biopsy sa akin. Ako po ay na-biopsy ng fine needle aspiration. Kumuha ng tissue, tapos dinala sa laboratory, sinuri ng mga eksperto, at doon nalaman ako po ay maraming positive na lymph nodes, yung kulani, no? 24 na lymph nodes na kuha po sa akin. Talagang napakaraming kulani. At yun yung kinudkod sa akin nung ako'y inoperahan. So, ano po ba itong cancer na ito? Talagang cancer na ito. Talagang maiisip mo para matutulad mo sa parang sinentensyahan ka. Dahil syempre, sino ba naman ang gusto magkakaroon ng cancer? Ang cancer ay bukol ito, di ba? Nasa loob ng iyong katawan. No? Paanong labanan ang gagawin mo dito? Syempre, kailangan maging handa ka. Tapos, iisipin mo, paano mo mapaglalaban yung malulupit na drugs na papasok sa katawan mo, tapos yung gastos, mahabang gastusan, hanap pa ng mga gamot, ganun. Maraming maglalaro-laro sa isip mo. Ganun, nandun yung takot, kung anong mangyayari bukas, makakaya mo ba na yung chemo, yung radiation, lahat ng process na yung dadaanan. Kasi marami kang mga kasabayan marami kang makikita kasabayan nandoon na mayroon nawawala at mayroon na talagang natitira. Siyempre doon ka titingin sa positive, lalakasan mo loob mo at talagang pag nalaman may cancer ka, siyempre pag na-diagnose ka na, malalaman mas magiging masaya ka kung yung malalaman mo na kung ano yung gamot na ipapasok at igagamot sa yung treatment protocol. At matutuwa ka na rin kung sa huli makagraduate ka na, napagtunggumpayan mo yung chemo na yun. At yun po masasabi natin na yung cancer ay ito po yung sabi na nakakatakot kapag magkaroon ka ng cancer, di ba? Hindi mo alam ano ba ito, parusa ba sa iyo to? May nagawa ka bang kasalanan? Paano na kung wala kang panggastos? Paano na kung wala kang alam gagawin? Talagang hintayin mo na lang na lalaki yan, marami ka na mararamdaman hanggang hintayin mo na lang na lumala na lang, ganun, mahirap talaga. Kaya yung mga sign ng aking sintomas na naranasan ko na yun ay talaga na sa taon ko kasing tinago ay ang naranasan ko po, ako po nahirapan ng huminga at tapos lumunok. Kaya yun, tapos namamayat ako, malakas ako kumain pero hindi ako tumataba, lumalakas yung bukol, lumalaki pala yung bukol, sa kanya napupunta yung mga sustansya na kinakain ko. Kaya tapos medyo mga mali pa ang kain dahil medyo mahilig ako sa mga matamis, hindi man sobrang matamis, parang gusto ko lagi may ganun kakakain pero may dessert ganun. At saka alam mo po ba, ang cancer ay meron din po yan na kapag ikaw ay may diabetes, prone din po sa cancer yan kasi nga matatamis. So ang cancer may sa matamis. So yun po, at kasi ako po pre-diabetic, tapos ikaw pa isang acidic. Kapag acidic ka rin, meron ka rin po na magka-cancer. Yun ang mga nalaman ko. Kaya, bakit ko po ito sa inyo na share para po maibigyan ko lang po kayo ng konting kaalaman, information tungkol sa breast cancer. Ito po yung mga naranasan ko at talagang nararanasan po ito ng lahat, hindi lang ako. Ito po yung mga signs, symptoms na nararamdaman ng mga isang may breast cancer. Unang-una, syempre mag-breast exam ka ng self mo, yung self-breast exam ka, sarili mo, kapakapain mo yan, at kapag mayroon ka nakapa, ay wag mo pong itatago kasi yun yung ginawa ko, nagtago ako kasi
porket wala akong nararamdaman. Pero mali po pala yun. Kailangan ikaw ay mayroong early detection gano'n na hindi ka na malilate kasi pag na-late minsan makukuha ka na, mahirap ng gamutin pag late. Ako tingnan mo napunta na sa stage 3, kasi nga tinago-tago ko, yun ang mali. Kaya sinasabi ko sa inyo po yun, kung paano ang gagawin niyo, kung anong, um, kung saan kayo lalapit kung sakaling magkaroon kayo ng gano'ng problema. Kasi po sa center meron naman po yan, puwede po kayong lumapit sa center kung meron po kayong ganyang nararamdaman, puwede po kayong magpa-exam sa center. Meron din po kasi sa center po meron po medical services na tungkol po sa cancer program. Ngayon, 'pag nalaman kayo ng ganyan maaaring, i-refer kayo sa malalaking ospital, matutulungan nila kayo sa gano'n na anuhan kayo na naagapan kasi po talaga po ang cancer ay nakamamatay. Siyempre cancer yan kung talagang pababayaan mo yan. Tapos ang mahirap po diyan ay kumakalat po yan, nagkaroon ng metastasis sa ibang organ. So, hindi lang yung halimbawa yung breast mo, yun lang sakit mo, kung mahawaan pa ibang organ, mas mahirap na kasi magiging stage 4 na. Doon na mahirap ng gamutin at talagang papagalitan ka pa ng doktor kasi bakit mo hinayaang lumala ang sakit. Kailangan ay pag may nararamdaman na ay magpatingin na, magpa-check up na. At siyempre, kaya ko po ba ito share sa inyo dahil alam niyo po ba, nung nga panahon na yun, ang aking pinanghawakan ay ang mabuting balita. Isaalang-alang po natin ang mabuting balita sa mga ganitong sitwasyon, sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Ito ang higit na makakatulong sa atin. Siyempre, kapag may ganun kang sakit, malala or mabigat na pagsubok, isip mo talagang parang matakot ka, mawawalan ka ng pag-asa. Pero dahil sa mabuting balita na nababasa natin, yung salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ito ng pag-asa. At lumalakas ang ating loob. At pinapanatili tayong tapat, dumating man yung mga pagsubok, pag-uusig, ay gano'n tayo pa rin ay matatag kasi matibay. Kaya nga, maging matibay talaga tayo. Kaya tinuturuan tayo ni Lord na laging manalangin, magbasa ng salita kasi ito yung makakatulong sa atin. Sabi po ni Lord dun sa Mateo 11:28-30, kahit po hindi ko cancer, kahit anong sakit na maluba, kaya ko lang na sa inyo dahil ito yung aking napagdaan ng cancer. Kahit anong mga mabibigat na yung dalahin, sakit, ang sinasabi po ng Panginoong Hesus sa Mateo ay matatagpuan natin doon yung kanyang sinasabi na, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, sabi ng Panginoon. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sabi ng Panginoon, sapagkat yung pasan ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. Lumapit tayo kapag tayo nanlulupaypay sa mga ganyang mga sakit, problemang nararanasan natin at yung nalubang nabibigatan na tayo. Alam niyo po siyempre, yung cancer talagang medyo magastos po yan. Matagal na gamutan, talagang maghihintay ka po ng mahabang panahon kung may yung chemo, matagal ho yan mga kung ilang sa'yo, ilang cycle o session ng bibigay sa treatment protocol. Pero maghintay ka, syempre mapag-asa, ang gusto mo gumaling ka, kaya ka nga nagpapagamot, gusto mo gumaling ka. Yung iba kasi papanghinaan ng loob, ayaw na nilang tumuloy kasi nga natatakot sila, nakikita nilang negative, hindi yung positive, nakikita nilang mga negative na ibang pasyente, baka hindi nila kayanin, kaya hindi sila nagpapatuloy o kaya ang problema ay yung pinansyal. Syempre, pag-una, syempre maglalabas ka muna ng pera, magkano yung mga CT scan, mga laboratory, pamasahe, balik-balik. Pero pag nasa kalagitnaan ka na at nandun ka naman napunta sa public na malaking hospital, tutulungan ka nila. Andun lang magtsatsaga ka lang pipila, magtsatsaga ka lang lumapit at anuhin mo, kumpletuhin mo mga requirements mo at makakakuha ka naman po talaga ng gamot at matutulungan kang gumaling. Basta talaga ay tayo lang ay magtyaga. Yun nga, kaya nga tayo ay maging matyaga sa ating, lalo din sa ating pananalangin, sa ating pagbabasa sapagkat ito magbibigay sa atin ng pag-asa. Sabi ni Lord sa atin, magaan
ang aking pamatok at matututo kayo sa akin. Yung bibigay sa ating pamatok ng mga pagsubok, mga problema ni Lord, magaan lang yun, bibigay sa atin. At may matututo tayo. Alam niyo po dito sa aking pagdaanan na sakit nung una, kapag bago po ako pumasok ng chemo room, talagang sobrang dalangin ko, Lord, tulungan mo po ako. Kasi nga, marami ako naging kasabayan na nakikita on the spot doon talagang nagkakaroon ng allergy. Talaga na-ER sila at tumataas ang presyon, ganun. Kaya, sorry po. At yun ang, syempre, paano nakikita mo na huwag mangyari sa'yo. Kaya magdarasal ka bago ka pumunta, maupo doon sa chemo room. At pag upo mo doon sa chemo room, yun, doon mo na mararamdaman yung gamot na pumapasok sa iyong ugat at talaga doon magsasaksa ka ng anti-hilo, anti-kate, anti-suka, lahat at doon mo mararamdaman unti-unti po papasok na yung chemo drugs na malupit na drugs na sa iyong katawan. At syempre, isipin mo ano na mangyayari. Kaya, sorry po. At kaya nga, inaano sa atin, Lord, mahal ni Lord ang mga pasyente ng cancer. At hindi lang, lahat ng may sakit na manarong mabibigat, ay mahal ng Panginoon. Ayaw niya tayo na mahirapan. At mahal nga ng Panginoon ang mga cancer patient, lahat mga may sakit na mabibigat. Kaya siya ay nagbibigay sa atin ng pangako, na may pangako ang Panginoon sa atin. No? Pinangakuan niya tayo. Number 1 nga yung ating napag-usapan ay mahal tayo ng ating Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon. Ang sabi niya, lumapit tayo sa Kanya. Bibigyan niya tayo ng kapahingahan. At matututo tayo sa Kanya. Yung pamatok na ibibigay niya sa atin ay magaang lang. At yung madaling dalhin. At magaan pasanin. At matututo tayo sa Kanya. Ito nga, yung napagdaanan ko, marami akong natutunan sa Kanya. Marami akong natutunan sa sakit na ito. Kaya nga, sinishare ko sa inyo, lalo na mga nag-uumpisa pa lang, hindi alam ang gagawin, nangangapa. Ay, sinishare ko sa inyo, ganito ang gagawin nyo, ganyan. Talagang magdasal muna kayo, humingi kayo ng lakas ng loob sa ating Panginoon at may turo sa inyo nang bigyan kayo ng doktor na maganda. Yung sabi may malasakit at talagang magmamahal na gagaling ka gano'n. Si Lord ang magbibigay nung gagamit si Lord ang instrumento para ikaw ay gumaling. At ikaw ay susunod din naman. Siyempre, kailangan may talakad kang laging dasal at pagbabasa ng salita ng Diyos. Yun, magbibigay sa iyo ng pag-asa para habang nandun ka sa chemo room, hindi ka matatakot, magdarasal at ikay pagagalingin ni Lord. Sapagkat meron ng pinangako ang Panginoon. Una, mahal tayo ng Panginoon, mahal. Pangalawa, meron tayong masaganang pamumuhay sa ating Panginoon. Mararanasan natin na masaganang pamumuhay na kahit tayo ay may cancer o may sakit na mabigat, ay makakaranas pa rin po tayong masaganang pamumuhay. Sapagkat kasi, pinangako ng Panginoon sa atin na si John 10:10. Kaya lamang naparito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang kayo bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Diba? Yung cancer parang magnanakaw yan. No? Alam niyo po ba, bigla yung traidor yung cancer. Parang una wala kang mararamdam, bibiglain ka na lang. At napakabilis niya kumalat. Kaya talagang kakapit po tayo sa Panginoon. Wala tayong magagawa. May magagawa ang Panginoon pag tayo sa Kanya nakasandal, sa Kanya tayo aasa. May magagawa ang Panginoon. Walang imposible, walang mahirap sa Panginoon. Basta tayo sa Kanya manalig, magtiwala tayo sa Kanya. Ayun nga po, kapag tayo nasa Panginoon, kahit tayo ay may cancer, makakaranas tayo ng masaganang buhay. Kasi sinabi ni Lord, ay bibigyan niya tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi tayo matatakot, magkakaroon tayo ng kapayapaan kasi bibigyan niya tayo ng pakakalmayin yung ating isip pag tayo nagbabasa ng kanyang salita. Ito yung magbibigay sa atin ng pag-asa, lalakas ang loob natin kapag magbabasa tayo ng ganito. At magaang na pamatok. Kahit na ako nga pala yung nasa chemo room na nakikimo. 10 days muna
10 days ako bago ako maka-recover, bago ako makabawi ng lakas. Parang kasi nandun pa yung gamot sa katawan ko, humuhupa 10 days bago ako maka-recover. At yun naman po ay parang ako nakahiga, gano'n, nanghinga lang. Pero nakakahayanan ko din. Yun nga, magaan lang ibibigay sa atin ni Lord na pamatok. Paparanas sa yung ganyan sakit. Pero magaan lang kapag nagtiwala ka sa Kanya, magaan lang, hindi ka niya pahihirapan, walang mga side effect kang mararamdaman. Wala naman po akong ganung side effect talagang todo ano ko sa Panginoon, magdasal lang dasal, Lord, wag mo po akong iiwan, wag mo po ako pababayaan, kayo po Lord ang aking lakas, Lord, sama mo po ako lagi, lagi kong inuusal-usal at lagi ko rin inuusal yung kanyang pangako sa akin, huwag kang matakot, yun, nasa Isaiah 41:10. Kaya mahal po tayo ng Panginoon, mararanasan natin masaganang buhay sa Panginoon kahit tayo ay may mga sakit. Kapag pinangako niya, naparito ako upang kayong bigyan ng buhay na ganap kasiyasiya sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita, tayo ay magkakaroon tayo ng kagalakan. Hindi natin isipin na cancer to, meron tayong big C, yung Christ ang ating Panginoong Jesus. No? Yan ay cancer, huwag tayong mapunta doon sa cancer, huwag tayong ma-under yan. At underin natin yan, yan ay dumating para lang tayong matuto. Sabi ko, matuto tayo sa mga yan. At magaang lang yung pamatok na yan, magaang dalhin. Kaya huwag tayong mangamba. Basta huwag tayong makakalimot. Lagi sinasabi, Lord, lumapit kayo sa akin, sa akin, na lahat na nanlulupaypay, na lubhang nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapanghingahan. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingaan ang inyong mga kaluluwa. Kaya, kung magkaroon tayo ng kaligtasan, no? Ito ay inaano sa atin, pangako ng Panginoon na ating panghawakan. At pangatlo, sinasabi ng Panginoon, ang si Kristo lamang ang pag-asa natin. No? Si Kristo lang ang pag-asa natin talaga. Walang iba. Siya ang ating tatawagan sa ganitong ating mga pinagdadaanan sa buhay. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil nag-isita ako kaya sandali na. Kaya lagi nating iisipin na mahal tayo ng Panginoon. Si Kristo ang ating tanging nating pag-asa. Kasi siya lang itong nagmamahal sa atin at talagang malubha. Meron man tayong malubhang sakit, ganito ng cancer. Kasalanan, parang malubha yung kasalanan. Kasalanan ay tulad din ng cancer. Kasalanan ay sa Panginoon lang tayo makakatagpo ng buhay, ng kaligtasan. Ino natin sa Kanya, ilagak natin ang lahat ng ating pagkatiwala natin lahat at si Lord ang magbibigay ng magandang sagot na kagalingan sa bawat isa sa atin. Si Kristo ang pag-asa natin. Tayo'y manalig sa Kanya, pagsisihan natin ating mga kasalanan, nasa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat sanlibutan. Kaya ang sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Lord ang ating pag-asa. Sa Kanya natin matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Andun din po sa John 5:24-25, ang nakasaad dun po, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, ang nakikinig sa aking mga salita at nananalig sa nagsuko sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po ng Panginoon yan. Kaya panghawakan natin, hindi na hinatulang maparusahan ang mga nananampalataya sa Kanya, kundi inilipat sa buhay mula sa kamatayan. Kaya tandaan niyo, sabi ng Panginoon, darating ang panahon, ngayon na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Kaya lagi po tayo makikinig sa ating Panginoon, sa Kanyang mga salita at mabubuhay tayo sa Kanyang mga salita. Pag narinig natin mga salita niya, mabubuhay tayo.
kahit anong bigat ng mga sakit-sakit niya, pag narinig natin ang tinig ng Diyos, yung kanyang salita, pag tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, parang kinakausap tayo ng Panginoon, mabubuhay tayo, magkakaroon tayo ng lakas ng loob, magkakaroon tayo pag-asa, at mabubuhay tayo. Dahil yun ang binigay ni Lord eh. Naparito ako upang kayo bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya, at ako ang bibigay sa kanya nagmumula ang buhay na walang hanggan. No? Ang mga nanalig sa Panginoon, tumanggap sa Kanya, no, mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ngunit ang mga hindi nananampalataya, no, hindi hindi nakikinig ng kanyang mga salita, anong mangyayari, no? Ano ba noon? Makakaranas ba ng buhay na walang hanggan? Kaya nga sabi ng Panginoon, tandaan nyo ngayon na, no? Maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Ang makinig ay mabubuhay. Kaya makinig po tayo, magbasa tayo lagi ng kanyang salita. Ito yung magbibigay sa atin ng lakas, araw-araw ng kapangyarihan na mapaglabanan natin itong mga sakit na ito. Ako po ay na-diagnose noong 2020 at pang-anim na taong ko na po ngayon. Salamat sa Diyos sa patuloy na kalakasan na binibigay niya sa akin at yung kapayapaan at kasaganaan ng sa buhay na binigay niya sa akin. Hindi niya ako pinabayaan kasi sabi ko, Lord, sa iyo na po lahat, sinurendoan ko lahat. Nilalaga ko sa Panginoon lahat ng aking pangangailangan at siya ang bahala na sa akin. Dahil ako nanalig, hindi niya ako pababayan. Kasi sinabi naman ng ako si Lord na hindi niya tayo pababayan, hindi niya ito iwanan yung mga nananalig sa Kanya na tumanggap sa Kanya. Kaya mga kapatid, tanggapin ng Panginoon ang iyong sariling Panginoon, tagapagligtas niya at humiging ka ng habagong anumang pinagdaraanan mong sakit yan. At tandaan mo kapatid, mahal ng Panginoon ang lahat ng may sakit, lahat ng may mga pasyente ng cancer, mahal po ng Panginoon at hindi niya po tayo hayaang masaktan, mahirapan na matalo ng mga sakit na yan. Ang Panginoon ang ating dakilang manggagamot at siya ang magagamot sa atin sa lahat ng emosyon, physical, kahit nakakaramdam ka ng sakit na physical na masakit, ay pagagaangin ni Lord dyan. Sabi ni Lord, magaang ang aking pamato, kung meron man tayong ganyan nararanasan, ay magaang po yan, hindi tayo pahihirapan. Pagkat ang sabi ng Panginoon, no, magaang pasanin. No? Matututo kayo sa akin. Opo, matututo po tayo sa mga pagsubok na ating mararanasan. Kaya tayo ay magpatuloy lang sa Panginoon, maging matyaga tayo, manatili tayong tapat. Sapagkat yung doon na nalulugod ang Panginoon kapag matyaga tayo. At lagi lang tayo magbabasa sa Diyos sapagkat sa pagbabasa natin yan, kinakausap tayo ng Panginoon. Maraming talata dyan na para sa atin, para sa isa, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. No? Higit na matalas kayo sa alinman taba at nakatatahok, no, ng puso. No? Nakakataho ng puso, yung nalalaman na binabalak mo pala, alam na yan sapagkat ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Kaya mga kapatid, patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, mararanasan natin ang masaganang buhay sa Panginoon at si Kristo lamang ang tanging pag-asa natin. Yan po ang lagi nating isipin, ang Panginoon ang Diyos ay makapangyarihan, siya ang lumalang ng lahat, walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya. God is in control. Ang gagawin lang natin ay patuloy tayong mananalig, magtiwala sa Kanya, maging tapat tayo sa Kanya, sundin natin lahat ng Kanyang sinasabi, at higit sa lahat ay mag-share tayo ng Kanyang salita sapagkat ang nais ni Lord ay maligtas ang lahat makasama sa Kanya kay naroroonan at walang mapahamak. Yun pa ating gagawin, anuman ating kondisyon, anuman kalalagay natin, huwag tayong makakalimot na mag-share ng Word of God sapagkat ito ang sabi ng Panginoon. Ipangaral niyo sa mga sanlibutan ang mabuting balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At ang hindi sumampalataya ay mapaparusahan. Kaya ayaw po natin may maparusahan. Kahit ang gusto natin ay mailapit ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kahit po tayo may sakit, pwede natin
share sa katabi natin yung ating magagandang patotoo kung paano tayo binago ni Lord, kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayon na, kapag narinig niyo ang tinig ng Diyos ngayon, huwag maging matigas ang ulo, no? Para kayo ay gumaling, kayo ay maligtas. Kaya salamat mga kapatid sa mga oras na ito na nakaulayo tayo, nakapagpatuloy tayo. Salamat sa biyaya ng Diyos. Ako po'y magpapaalam na good night at God bless you all. Thank you.